Bulacan, 0800-779997. Pero alam mo, nakakalungkot talaga yung mga rason nila kapag umaalis ng bansa, no? Tapos nakukumpara na dahil nakaalis sila, pagtapos nila yung mga anak nila dito, yung pagpagawa ng bahay, pero kung dito daw, hindi nila mapapagtapos. Yeah, actually naman kwento nila, sabi nga yung ibang mga nakausap ko, maniwala kay tricycle driver dito, nangingista na walang kita isang araw. Eh, yung sweldo nila doon, mga 60,000 ang month. Paano mo nga naman kikitain dito yun? Desperation talaga. Yung taga, kahapon yung taga Migrant Workers Affairs ng DFA. Sa Lebanon daw, last year ba yan or 2008? Nung evacuation, as in kinakatok nila isa-isa yung mga Pilipino doon. Ayaw umalis. Kaya sabi nila, yung mandatory evacuation, yes, magandang pakinggan, yes, kailangan natin gawin. Pero in reality, mahirap kung hapakin yung mga Pilipino. Kasi kahit ganun na yung sitwasyon. At in reality, nila is how to get back to their employers also after because syempre, gusto pa rin nilang saka in reality, mahirap magutom. Samantala, paulit-ulit po naming paalala sa mga motorista, bawal mag-cellphone habang nagmamaneho kayo. Pero alam niyo ba na pati sa tren, delikado rin ang pagte-text para sa operator nito? Sa katunayan, yan pala ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkasalpukan ang dalawang tren ng LRT noong Biyernes sa Roosevelt Station. Isang train escort ang nagpatunay na tumingin sa cellphone ang driver ng isa sa mga tren bago mangyari ang banggaan. Ayaw munang pangalanan ng LRTA ang driver, pero dahil dito mas maghihigpit na sila sa kanilang mga train operator. Bukod pa riyan, mabilis kaysa sa normal ang takbo ng tren batay sa kanilang train monitoring system. Lumabas din po na lumabag ang driver sa safety protocol ng LRTA matapos hindi tumigil ang tren sa mandatory stop area ilang metro bago ang rail switch. Hindi rin daw totoo ang sinabi ng driver na nawalan siya ng preno dahil nakitang gumana naman ang emergency brakes kaya bumagal ang takbo nito bago sumalpok sa isa pang tren. Dapat yung mga driver pagsakay, tingnan, inspeksyonin kung may cellphone. Oo, matanggalin yung cellphone. Sinecheck niya kung pumasok na yung load. Ayan, ako lumampas tuloy. Sa ibang balita, humupa na ang pagbuga ng abo mula sa Bulkang Bulusan sa Irusin, Sorsogon. Pero kasabay nito ang pagtama naman ng ubo at hika sa mga residente malapit sa bulkan. Sa katunayan, isang bata ang namatay matapos makalanghap ng abong ibinuga ng bulkan. Binawian ng buhay ang bata matapos atakihin ng hika dahil sa abo. Kaya naman ang ilang residente at ang lokal na pamahalaan puspusan na sa paglilinis sa kanilang lugar. Sa tala ng Health Office ng Irusin, halos 50 katao na ang may ubo, habang halos 20 naman ang may hika. Kaya naman paalala ng Health Office, gumamit ng face mask o di kaya'y basang bimpo. Isara din ang mga bintana at pinto ng bahay nang hindi pumasok ang abo. At kung makaranas ng hirap sa paghinga, agad magpakonsulta sa ospital o health center. Alam mo, hirap niya yung pagka talaga yung abo ng talagang matitrigger niya yung mga asthma mo, mga respiratory ailments mo. O paano yun yung mga batang may asthma? Siguro mas mabuti ilikas mo sila, ilagay sila sa ibang lugar muna sa mga kamag-anak. Oo, kasi sila yung mas mahina yung wala sila, ayaw nila sa mga evacuation center, sa mga kamag-anak lang kamag-anak talaga. Kasi safe naman lahat, hindi naman nebulizer. Oo, makapagsalita yung bata, yung mga baby, sabihin, hindi ako makahinga, di ba? Before you know it, malala na yung sakit. At sa gitna ng mga pagdiriwang sa anibersaryo ng 1986 People Power Revolution, nagpalitan ng patutsyada si Pangulong Noynoy Aquino at Senador Bongbong Marcos. Nauna kasing sinabi ni Senador Marcos na dapat ay kasing unlad na ng Singapore ang Pilipinas kung hindi nangyari ang 1986 People Power Revolution. Kaya buwelta ng Pangulo, dapat daw tignan ng Senador ang iniwang utang panlabas ng bansa ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Pino ay lumobo ang ating foreign debt noong administrasyong Marcos. Baka pinakatama sabihin lang doon, nagkaroon sila ng pagkakataon, may angat ang ating gobyerno. Pero yung resulta naman rin talaga. After 40 years, from 72 to 86, tayo di ba napapag-iwala na lahat? Maybe I am looking at different figures than the president. But anyway, that's everyone's opinion. Pasadahan naman natin ang mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Patay sa pananambang isang Filipino-Chinese sa Pasay City kagabi. Ang suspect patay din matapos makabarilan ng isang gwardya. Yan ang Ronda Report ni Cedric Castillo. Cedric.
Yes, magandang umaga, Ivan. Patay nga ang isang Filipino-Chinese matapos itong barilin sa ulo ng isang hinihinalang hired gunman sa labas ng isang coffee shop sa Pasay City pasado alas 11 kagabi. Mabilis na nagtatakbo ang suspect paleo matapos ang pamamaril, pero mabilis naman itong napalibutan ng mga responding gwardiya ng commercial complex kung saan naganap ang pamamaslang. Sa isang desperate move ng suspect ay tinangkapan itong mangkarjak ng isang pick-up, ngunit hindi na ito nakalusot pa sa bala ng pinakawalan ng isang security guard na nagtiyaga para habulin itong suspect. Tumagos ang suspect sa tumagos ang bala sa panga ng suspect at nakatakbo pa ito ng bahagya, ngunit bumulagta na rin sa gilid ng Macapagal Avenue. Binawian na ito ng buhay sa isang ospital. Kinilala ang suspect na si Conrado Valenzuela, habang nakilala naman sa pangalang James Tan ang Filipino-Chinese na biktima. Inaalam pa ang motibo ng pamamaril. Nasa kustodiya na ngayon ng Pasay Police ang security guard na nakabaril sa gunman. Ito ang aking ronda report mula sa Pasay City. Balik muna sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Cedric Castillo. Samantala ngayong araw na iaanunsyo ng korte sa Hong Kong kung gaano katagal dapat makulong si Ilocos Sur Congressman Ronald Singson. Tinapos na kasi kahapon ng mitigation hearing sa kasong drug trafficking ni Singson. Yan ang huling pagkakataon ng kampo ni Singson para magpaliwanag kung bakit hindi niya dapat pagdusahan ng maximum na parusa sa kaso ng 3.5 taong pagkakakulong. Tila nakapuntos naman ang kampo ni Singson dahil ayon sa hukom na humahawak ng kaso, hindi siya kumbinsidong may intention si Singson na ibebenta o ipamamahagi ang 6.67 grams ng cocaine na nahuli sa kanya. Sa kabila nito, aminado si Singson na kabado siya sa kung ano ang magiging sentensya sa kanya ngayong araw. So, siyempre, maganda mo. Medyo pinakatahan lahat. Pero patuloy pa rin ako ng dati sa maging favorable yung decision. Fresh daw, fresh. Balitang sports naman tayo, looking good na muli, tulad ni Ronald Singson. Ang co-captain ng Philippine Azcals na si Chiefy Calingdong na noong isang araw lang ay napasama ang bagsak sa ensayo. Katunayan sa tune-up game nila kontra sa Baguio Pinikpikan football team ng Benguet State University, napabilib ang marami sa malasayaw niyang mga galaw sa football field. Isa rin si Chiefy sa mga nakagol para sa Azcals. Panalo sila sa huli sa score na 9-1. Tampak yun Bago ang tune-up game, pinagkaguluhan muna ang Azcals sa City Hall kung saan ginawaran sila ng susi ng Baguio City. Ibig sabihin po niyan ay lagi silang welcome sa City of Pines. Nice. Kahit sa sila magpunta, pinagkakaguluhan sila, mga ladies. Sobra. Hinga. Maraming mga marriage proposals daw ng mga natatanggap ng mga Azcals. Taken. Pogi points lang naman. Ang dami nang biglang gusto mag-football. Samantala, nag-tweet naman po si Lady Gaga matapos mapanood ang guesting ng Filipino-Canadian YouTube sensation na si Maria Aragon sa talk show ni Ellen DeGeneres. Tuwang-tuwa si Lady Gaga sa performance ni Mia Maria at binigyang buhay pa raw niya ang kanyang favorite song. Kinanta ni Maria sa show ang isa sa hit song ngayon ni Lady Gaga, ang Born This Way. At matapos ang kanyang performance, binigyan ng 10-year-old na bata ng standing ovation. Maging ang mismong host po na si Ellen bumilib din sa bata. Umabot na sa 10 million hits ang kanyang viral video sa YouTube. Nakakatuwa na marami pinagbibigyan si Ellen. Kasi si Ellen din, di ba, sinay niya yung isa, si Grayson? Yeah. Yung magaling din kumanta ng Lady Gaga song. Sana ito, i-sign up din niya sa kanyang bagong Pero may bagong ruta recording na yung label. mga gustong sumikat, YouTube. Talaga. Kaya mag-isip na tayo, Lee, ng pang-YouTube. Ay, sige! Tayo! Backup dancer! Backup dancer tayo ni Rhea. Justin Bieber. Justin Bieber. Sa bagay, pasok na pala ang hair mo kay Bieber. Pwede na ba to? Pwede na. And speaking of Justin Bieber, next namin ibibida ang original YouTube sensation na si Justin Bieber. Ayan na. Nausap-usapan ngayon dahil sa kanyang bagong hairdo. Wala na ang kanyang iconic helmet-style do at prominent bangs. Ang hair ngayon ni Bieber, shaggy and easy fix na. Ito ang sulap niya mula sa website ng OK Magazine. Pero nagkalat na rin ang bago niyang hairstyle sa YouTube at iba pang sites. For good cause naman ang kanyang pagpapagupit dahil mapupunta raw ito sa charity. Kanya-kanyang reaksyon naman sa Twitter ang mga nakita sa new do ni Bieber. Kayo, nagustuhan niyo ba? Ako gusto ko siya. Gusto ko yan. Kasi wala na yung sa mata niya. Bigla niya kasi kabuhanan niya si Manny Pacquiao. Para maiba daw sila. Para to look like Kasi dati niya, minsan di mo na makita yung mata di ba? Pero I'm sure matutuwa yung mga fans.